Walang isang eksaktong porsyento na masasabi na ang mga bubuyog lamang ang nagpo-pollinate ng ganitong bahagi ng lahat ng halaman sa mundo. Dahil iba-iba ang uri ng halaman at pollinators sa bawat ekosistema. Gayunpaman, batay sa mga pag-aaral sa ekolohiya, tinatayang humigit kumulang 70% hanggang 90% ng mga halamang may bulaklak o flowering plants ay umaasa sa mga hayop para sa pulinasyon. At malaking bahagi ng mga ito ay pinangungunahan ng mga bubuyog bilang primary pollinators. Sa agrikultura naman, tinatayang nasa 35% ng produksyon ng pagkain sa buong mundo ay nakadepende sa animal pollination. At sa bahaging ito, mga bubuyog ang may pinakamalaking ambag. Subalit mahalagang tandaan na hindi ito nangangahulugan na kaya ng mga bubuyog ang lahat ng pulinasyon. May mga halaman na hindi nila napopollinate ng epektibo dahil sa mga espesyal na katangian ng mga ito. Kaya dito pumapasok ang ibang pollinators na may sariling mahahalagang papel sa pagpaparami ng mga halaman sa iba't ibang kapaligiran. Ang mga pollinators ay hindi lang binubuo ng bubuyog, kundi marami ring ibang hayop na tumutulong sa paglipat ng pollen sa mga halaman. Ang paru-paro ay karaniwang nagpo-pollinate ng makukulay at mababangong bulaklak tulad ng sampagita at gumamela dahil naaakit sila sa nectar. Ang langaw naman ay madalas sa mga bulaklak na may matinding amoy tulad ng Rafflesia na umaakit sa kanila. Ang salagubang ay karaniwang nagpo-pollinate ng malalaki at matibay na bulaklak tulad ng magnolia. Samantala, ang mga ibon ay naaangkop o well-suited sa mga bulaklak na may maliwanag na kulay tulad ng pula o kahel at may maraming nectar. Habang ang mga paniki ay nagpo-pollinate ng mga bulaklak na nagbubukas sa gabi tulad ng durian at iba pang prutas na may matapang na amoy. Bukod sa mga ito, may mga pambihira at nakagugulat na pollinators din na hindi karaniwang napapansin. Ang ilang uri ng lamok ay nagpo-pollinate ng maliliit na bulaklak tulad ng mga orchids habang sila ay sumisipsip ng nectar. Ang mga langgam naman ay makikita sa maliliit at malalapit sa lupang mga bulaklak. Bagaman, hindi sila ganap na epektibo sa lahat ng halaman. Sa ilang lugar, ang mga butiki ay nagpo-pollinate ng mga bulaklak na may matamis na nectar sa mga isla. Ang mga maliliit na mammal tulad ng daga ay karaniwang nagpo-pollinate ng mga halamang may matibay at malalapit sa lupa na bulaklak, habang ang mga unggoy ay maaaring makatulong sa mga malalaking bulaklak sa kagubatan habang sila ay kumakain ng nectar. May mga halaman kasi na sobrang mapili pagdating sa kanilang pollinators at umaasa lamang sa iisa o iilang uri ng hayop para sa kanilang pagpaparami. Halimbawa, ang Rafflesia ay umaasa sa mga langaw dahil sa amoy nitong parang nabubulok na karne, habang ang durian naman ay umaasa sa mga paniki na aktibo sa gabi. May mga orchids din na umaasa sa tiyak na uri ng insekto tulad ng lamok o ibang maliliit na insekto para sa pulinasyon. Kung mawala ang mga pollinators na ito, maaari ring mawala ang kakayahan ng mga halamang ito na magparami. Sa kabuuan, makikita sa ugnayan ng mga halaman at ng iba't ibang pollinators tulad ng bubuyog, paru-paro at paniki, ang isang napakahusay na balangkas ng kalikasan na tila maingat na idinisenyo. Bawat isa ay may natatanging gampanin, at kung may hindi kayang gampanan ang isa,
may iba na handa ring pumuno sa puwang na iyon. Sa ganitong paraan, ang kalikasan ay nagiging self-sustaining, patuloy na umaandar at nagpaparami ng buhay kahit walang tuwirang panghihimasok ng tao, na nagpapakita na walang bahagi ang walang silbi o hindi pinag-isipan sa isang malawak at pinag-uugnay na sistema na tinatawag na One Grand Design ng dakilang manlalalang. Sa mas malalim na pagtingin, ang bawat maliit na detalye mula sa hugis ng bulaklak hanggang sa ugali ng mga pollinators tulad ng langaw at ibon ay nagkakasundo upang matiyak ang pagpapatuloy ng buhay sa mundo. Ang mga ugnayang ito ay hindi lamang simpleng pagkakataon, kundi nagpapahiwatig ng isang malalim at maayos na pagkakalikha kung saan ang bawat bahagi ay may layunin at kahalagahan. Sa huli, ang kalikasan ay nagiging isang buong larawan ng kaayusan at balanse na nagpapakita ng kagandahan ng isang perpektong plano, isang patunay ng kanyang walang kapantay na karunungan at paglikha sa kanyang wonders of creation.